na welcome back again to my YouTube channel. Wala tayong boses. Pangatlong araw ko na ito na walang boses. Nandito kami ngayon sa Great Asian Market. Bibili tayo ng mag hotpot kami bukas saka sangyup sa bahay nila Kuya Toto. Kasama si Ate Mary, si Ate Maan. Pangit yung boses natin ngayon. Kahapon wala talagang boses kaya hindi talaga ako nakapag vlog. So ayan. Tingin tayo. Yung siomay ko, hindi ko pa rin nakakain. Ikaw rin, yung siomay. Doon yung hot. Ano yung pang sanggip natin? May kimchi pa sa bahay. Meron pang kimchi sa bahay. Madami pa. Ay, paano may tokboki na crystal pero may soul? Ay, fish cake pa lang yung nahanap mo. Uy, pupunta tayo doon sa meat shop. Nandun yung mga cut na pang sangyup. Ano bibilin mo dito? Meron pa tayo din bibilin doon. Overtime kami. Kalahating oras. Kaya nag-wait siya. Hindi ko nasabihan si Marvin. Kasi nga biglaan. Sobrang busy kanina talaga. Kaya sabi overtime muna daw kami 30 minutes. Kasi wala pang pumapasok. I'm gonna buy some ice cream for you. Ice cream talaga. Grabe naman siya. Oh, ayun ako pag sa... Be, fish cake. Fish cake, bebe. Ito, gusto mo chocolate roll? Isang ganire. Pwede na to, isang ganire. Kasi bibili pa kami sa Jerry's. Tapos ito. Ano to? Lobster, oh. Oo, masarap kaya yan. Ito masarap. Masarap yun. Masarap to. Ano mga masasarap dyan, te? Ikaw magsabi kasi hindi pa ako nakapag hot pot. Isang beses pa lang ata. Yung may cheese sa loob eh. Cheese sa loob? Oo, yung iba may cheese sa loob. Yung parang mga nandun. May mga tofu. Mas mura ba yun nandun? Yung mas mura ata yung mga nandun naka-sachet na. Halo-halo na dun eh. Mix na lahat nun. Ay, maliit. Hindi. Same ba lang ba yan? Parang liit nun. Ano to? 500 lang. Ibig sabihin nasa 6 something. Eto, 1. Ay, Ay, 1 kilo. So, ilang ganito kukunin natin? Ikaw? Oo. Parang kakaunti ito, bebe. 2 ganito na lang siguro. No? Ikaw? Birthday ko ba? Parang hindi. Pag hindi ko birthday, hindi papayag si Marvin. Sulitin na natin birthday ko eh. Pero mas maganda yung sa doon sa Jerry's. Ay, parang ganito yung sa Jerry's, oh. Sa Jerry's, $20, tatlong malalaking. Hindi siya. Paano ba yun? Kuya Toto. At nasan daw sa Ate Maan? Ito, oh. Bebe, panglagay natin sa hot pot. Mahal pala nito, no? 6.99. Sa Walmart mas mura noong nakakita ko ng ganyan sa Toronto, mga $4. Ito $6.99, nung liit lang, oh. Buhay yan? Seryoso ka ba? Hindi, baliw patay. Pambalik. Oo. Ito ba yung iniikot dun sa beef? Oo. Kasi 3.45. Yes. 250 na yung siya. Dagdag ka lang na konti. Meron tayong kausap o ka-video call. Kung ano yung mga bibilhin. Yung dalawa ang nagkakaano. Yung dalawa ang nagkakaintindihan at wala kaming alam dyan. Bulldog. Hindi ko makain yung bulldog ko. Ay, ang mahal. $10.99. Sa Walmart magkano lang yan eh. 7 pag nag-sale. Nag-sale sa Walmart, nakabili ako eh. Oy, corn. Ano yan? 2.99 per pound. Malunggay, oh. Ito na lang. Isa na lang to. Parang, oo, malunggay. Ang galing. Nasa plastic. May presyo ba? Dito. Nakalagay, malunggay. Wala akong makita kung saan yung presyo niya. Wala eh. Baka hindi dito yung pwesto niya, napalipat lang mag-isa eh. Mag-isa lang siya. Kunti lang. Parang dami niya. Dami mo. Sa ilalim, walay. Walay. Ito yung parang ginagamit sa sa mga Ramen? ramen. Oo. Ito sa ilalim, ramen din nata to eh. Yung murang Japanese sa may, saan nga yun? Sa downtown. Oh, pwede pala akong gumawa nito, Beo. Ito, oh.
Ay, 79 cents lang? Isang ganto. Di ba isang ganto yun? Parang yung isang order. Yung mura guys, sa Japanese restaurant. Saan nga yung bebe? Sa St. Patrick ba yun? Sa St. Patrick ba yun? Sa ano? Manpuko. Yun. Ito. Fish cake ba to? Ay, hindi pala to fish cake. Itong nakalagay sa picture. Ay, mikmik. Paborito ko to, be. Paborito. Lalong mawalan ako ng boses. Makakita ko ng mikmik ko. May Mickey dito. Miss ko na yung pansit, ano yung chami. Chami. Yung sa amin kasi masarap yung chami sa Quezon eh. Yung masabaw. Panoodin ko nga paano gumawa nun para makapagawa ako sa bahay. Ayan. Kaso konti lang nito. Bebe, di ba masarap to? Hindi daw oh. Kumakain ka nito eh. Masarap to. Yung ano, merong... Anong tawag doon natin yung nasa loob nito? Nata de coco. Ito mukhang masarap. Parang yung mga gulay. Parang ganito yung mga... Yung binabenta sa Pinas, yung mga gulay, kangkong na crispy. Oh, yung... Wala kaming kikaman, kuya. Ay, ito sesame. May hoisin, may sesame oil. Ayan. Ay, nasa kuya to. Ito kasawa ni Ate Maan. Ito yung sesame oil. Pero ito kasi roasted. Ano? Yung isa yung... Tinatanong tayo ni Kuya Toto, di nga natin alam yun eh. Ito. Nakikisali ka sa ano, alam mo kung anong bibilin. Ay, compute. Eh, pagdating sa compute si Marvin, maasahan. Ano na yung kinukuha mo? Timbangin mo. Walang titimbangin yan. Hindi, walang timbangan yan. Tansyahin mo na lang. Tayo muna tayo. Iuwi muna natin. Gano'ng kadami kaya kuya? 1 pound na yun. May timbangan ba dati dito? Ganito 1 pound yan. Ganito kabigat. Ay, para mas... Ang bigat na nila eh. Ganito kabigat 1 pound. Ang bigat na to. Kasi ang 1 pound. Ito na kaya. Ano tingin nga kuya? Ano? Mga human timbangan. Ang bigat na siya eh. Kasi pag lumagpas ka ng abot na ng mga $8 yan. Pag lumampas mamaya, babalik kami. Shoutout muna. Shoutout mo. Commercial, shoutout muna, Mary. Sino shoutout mo? Parents ko yan sa vlog ko ni Krista. Okay, to. Shoutout muna sa amin. Yung mga ano mo nanonood, yung mga manonood mo. Oy, sa Toronto. Teka, lipat mo muna. Okay, basahin natin. Hindi, meron Ang dami pa yun eh. sa akin yung taga-Lablo. Napakalablo pala. Ayun. Gusto mo ba ng mura, Mary? Mary, gusto mo mura? Ano yan? Pasta? Magkano yan? Expiring na kasi. Ay, okay, hindi naman nag-expire. Oo, okay lang. Tsaka lutuin naman kaagad eh. Diba? Paano ba Ayan. malalaman ng... That $1 na sana. Uy, masarap to. Gusto mo i-boots ako na ito. Kanina Hindi pa nga magaling na lamunan ito eh. Oo nga, tumigil-tigil ka nga, Crystal. Akala mo magaling. Diba? Nuubo ka pa ba? Hindi na kuya. Alam mo, kuya, Ano lang. Si ano? Sino nga ba yun? Si yun na sa Lord of the Rings. Sino nga ba yun? Alam mo ito pangalan eh. Sabi nga kanina supervisor, Yan. Kuya, alam mo ba kahit pagod kami, doon sa isa namin nila Ate Maan. Saan? Sa trabaho, tawa lang kami kahit nagtatakbo. ito kanina, Bakit? may kinukuha ko na sa may sandwich. Kasi dito siya, di ko lang, pag ganun ko, nagkabanggaan kami. Tatabay sa nagkabanggaan kanina. Sinisigawan namin kayo kanina, hindi mo marinig. Ay, wala eh. Kami, ito nasa bintana. Katanong ko kung sasabay kayo. Nasa bintana siya. Gusto ko ako nasa tinawagan ni office. Kuya. Sabi nung manager ko, Crystal, kaya mo pa ba dyan? Kasi mag-isa ko. Kaya pa, papunta ako ng coffee. Tapos ko, coffee. Wow. Galing no, nalastik nga na kami. Hindi pang ulang, okay na? Okay na. Oo. Di ba sabi ko sa'yo, Becca, ni mas mura yun sa Jerry's? Ito may palo ko sa ito, Crystal. Matigas. Uy, may palitsyon, no? Pag sa Pilipinas may ganyan ka, may mapera ka na. Hindi, nagsisale yan ng 9 eh. Alin, itong ulo ko yan? O talaga? Nung nagdinuguan ako, nung dumating ka,
Ayun, Bengal. Ay, ang ulong ginamit mo sa dinuguan mo, kuya, noon? Ano ba? Ilalagay mo lang sa plato mo. Para saan ba ito, kuya? Tofu? Sa hot pot din. Ah, sa hotpot din pala to. Ito ang Ano pala yung sasakyan ni kuya, no? Yung kulay pink. Ay. Si Murphy. Meat shop. Titingin kami ng pangsangyup. Ang dami. Ito ba yun? Oh, Spanish bread pala. Yung dun sa ano malaki dun kasi ito maliliit lang. Ube. Ay, hindi ko lang. Ayun yung Spanish bread plain. Magkano nga to, bebe? Nandun na to sa kabila ate. O, tatlong ganyan, $20. Ay, ano? Ay, ito yung pang ano yung Calbee na ano, Korean. Susuntok siya. Oo, ito. Kuha tayo ng, ilang ganire nga? Kuha tayo nito. Tatlo nga ba? Tatlo nga bang bibili namin? Dito naman kami sa Walmart. May bibiling kami. Yung iba pa, konti na lang. Kukuha tayo ng pepino, 2. Medyo maliit ang isa. Pili ka ng maliit na isa, bebe. Ito magandang ayos na ito, mataba-taba. Kaysa ito mataba. Ayan na lang. Lettuce. O yan. Plastic. Asa yung plastic? Ayun. Ito yung plastic. Yan, patatas. Maliliit. Ano pa? Ano nga yung isa pa? May isa pa eh. Isa na lang. Uuwi na kami ni Marvin. Madulas yung ano. Dito na kami. May mga dala pala ako yung mga galing sa trabaho pang benta. Sayang din. Kahit mga barya-barya, iipunin namin ni Marvin. Madami na akong naipon. Nandun sa ano, nasa balkonahe yung mga naiipon namin. Si Marvin, ay kinukuha niya yung gamit dun. Ano pa lang guys, 5, mag-6 pa lang, tapos ganyan na madilim na. Grabe, sobrang lamig ngayon. Ayan guys, nandito na tayo sa bahay. Hindi na ako naka-update sa inyo kanina. So ayun, mayroon palang nag-comment sa akin noon. Nag-ask siya, paano daw kung pag may emergency, hindi daw ba ako uuwi? Tapos may isang nag-comment na sabi, ang hirap daw noon kasi meron daw siyang kapitbahay na yung anak nasa Canada. Tapos nung nagkaroon ng emergency, hindi daw nakauwi. Hindi daw nakauwi. Tapos ayun, nagsisi. Di ba sa tulad natin mga OFW, yan yung isa sa napakahirap. Kung napanood nyo yung palabas na pinanood namin sa Netflix, yung mag-partner na napunta dito. Tapos, yun nga, namatay yung tatay niya, hindi siya nakauwi. Tapos, yung mga iba din napapanood ko na OFW na hindi sila nakauwi kapag may mga hindi maganda nangyayari sa pamilya nila, na keso iuwi na lang daw nila, papadala na lang daw nila. Tapos, yung ibang napapanood ko na hindi sila umuwi kasi nga mahal yung pamasahe, na yung pamasahe daw nila, ipapadala na lang nila para may mapagawa ng bahay nila na ilang taon bago sila makauwi, mga ganun. So, sa ganyan din, hindi din po natin kasi, di ko rin masabi. Kung ako, sasabihin ganyan, gusto kong umuwi, pero syempre yung, ang laki din kasi nung pamasahe, tas babalik uli ako dito. Kung, lalo na pag mga biglaan, ang mahal, kasi may kakilala ako, yun nga, nagkaroon ng emergency na ano yung papa niya, umuwi siya biglaan. So, wala daw siyang ibang choice kundi bumili talaga ng ticket, kahit mahal, kasi kailangan niyang umuwi para sa papa niya. Pag mga ganun, kasi last year nga, ganun nga, nagka-problema na dala sa papa ko sa hospital, na ICU siya. Iyak ako ng iyak. Nanghihirap kaya para sa ating mga OFW na yung kapamilya may nangyaring di maganda sa Pinas. Tapos ikaw, di mo mapuntahan, di mo maano kung ano ba talagang nangyayari, ganyan. Tapos magkaiba pa yung oras, ang hirap kontakin. Paano kung may work ako dito?
Tapos gabi doon, hindi ako makatawag. Tapos pagtatawag ako, wala sila doon. Yung mga ganun ba? Ang hirap. Tapos syempre, hindi mo rin maiiwasan na hindi isipin yung nangyayari sa kanila doon sa Pilipinas. Diba? Ayun. Minsan, syempre, dun sa iba natin makakilala or mga kapatid natin o ibang kamag-anak na manghihingi tayo ng update, pasilip mo naman yung bahay namin, kung ano bang ginagawa nila mama, yung mga ganyan. Diba? So, kung uuwi, kasi mayroon din akong mga ibang kaibigan na mas pinipili nilang hindi na lang muna umuwi kung walang mangyari yung stay nila dito sa Canada. Straight na lang daw nila yung 5 years para makaipon. Diba? So, kung maging okay naman at naging permanent resident, so anytime pwede na tayong umuwi. Kasi meron na tayong pinangahawakan na papel. Pero pag ganun na parang alanganin pa, lalo na ngayon, mas mahirap na kasi pag umuwi ka ng Pinas, may mga kailangan ka nang i-register sa OWA. Tapos, may mga kailangan kang certificate ng galing ata dito sa Canada. Galing ata dun sa work mo. Tapos yung mga permit mo. Basta ang dami. Kasi mayroon akong kababayan sa Mauban na ang dami niyang inasikaso din na papel para makabalik uli siya dito sa Canada. International student siya. Pero sabi nila, mas madali daw yun sa international student na umuwi sa Pinas compare sa amin na mga work permit. Ayun. Kaya sabi ni Marvin, noon nga, sabi ko sa kanya gusto kong magbakasyon. Tapos sabi niya sa akin, ikaw bahala kung gusto mo. Kaso ngayon nga, malaki nga yung magastos. Siyempre, pag umuwi ka ng Pilipinas, hindi naman basta na hindi ka gagastos, di ba? Yung pamasahe mo, pagdating mo pa doon, ang layo nung amin. Mula Manila, papuntang Mauban, 6 hours ata yun. Ayun. Siyempre, pag nandun ka, may mga iba ka pang aasikasuhin, maglalabas ka talaga ng pera, ganito, ganyan. Kaya sabi ni Marvin, pag naging okay na, pwede naman tayo umuwi, magbakasyon tayo. Wala na tayong iniisip. Sa ngayon, days lang muna. Si Marvin kasi parang sanay na rin kasi syempre nasa barko siya every year yung uwi niya. Pero ngayon, 2 years na kami dito. Nakakaano pa rin. Syempre homesick pa rin naman. Kahit papaano, di pa rin maiwasan na kasi syempre iba yung saya na kasama mo rin yung pamilya mo sa Pinas, lalo na kung nasanay ka talaga laging kasama. Diba nung pandemic, di umuwi ako ng Mauban noon kasi nag-lockdown. So magkakasama na naman kami lang mama. Wala pa ako 1 taon dun sa trabaho. 8 months pa lang ako nag-lockdown. Hindi ba kasama ko na naman ulit sila mama dun sa bahay. Tapos paputol-putol, ganyan. So ngayon, intindihin na lang muna namin yung status namin kung ano bang mangyayari. Diba? Kasi pag walang nangyari, edi uuwi kami. Pero kung maging okay naman, edi sobrang saya para sa amin. Masaya din para sa sa pamilya namin sa Pinas. Kasi din naman, yung dasal din naman nila maging okay kami dito sa Canada ni Marvin. So, ayun. Siguro hanggang dito na lang, guys. Malapit na yung balik ni Marvin sa Kipling. Back to work na uli siya. Tapos sabi nga niya, sumahod na rin daw siya. Tapos, ayun. Okay naman yung sahod niya. Buo pa rin naman. Kasi nga may ibang nag-comment na no work, no pay. Iba rin kasi yung kay Marvin. Kung sa amin, sa fast food, no work, no pay. Yung kala Marvin kasi, parang meron silang binibilang na oras kada pasok nila everyday para makumpleto yung para sa 1 week na shutdown at 2 weeks na shutdown. Ganyan. So,
Agad dito na lang guys. Antok na ako kasi anong oras na. So, don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko guys. Bye-bye!